Ka-Antrip, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? Shoutout po sa lahat ng mga ka-Antrip natin na nagsisimula o sa kasalukuyan or nasa kalagitnaan or nagpaplano na magnegosyo. So sana po ang aking mga naibabahagi dito sa inyo ay makapagbigay ng konting information or may maibahagi ako sa inyong konting mga bagay-bagay na maaari inyong ma-apply sa inyong mga buhay-buhay or sa inyong mga layuning pagninegosyo. So, sasagutin natin ang isa nating ka-Antrip, ang comment niya na parang unbelievable nga kung magkano ba talaga yung interest rate na binigay sa akin ni BDO sa aking loan. So, sa mga hindi nakakaalam, nag-loan po ako ng 700,000 at wait lang, kunin kong passbook. Ayan, ng 700,000, this is the one. So, kung mapansin nyo yung may butas, ito may butas is tapos na kasi yan, ayan, dulo na. So, ito na yung bago. Dito na yung updated niya. Ito yung amount. Yan. 700,000 po yan. 700,000. So, unbelievable para sa isa nating ka-Antrip kasi parang nag-inquire yata siya at pinahold niya lang dahil ang ipinataw sa kanya na interest rate monthly ng BDO ay 3.35. So, masyado siyang malaki. Para po sa kaalaman po ninyo, pang third time ko na po itong nag-loan sa BDO at hindi po palaging ganito yung interest rate na nakukuha ko. Nung first ko po ay 0.75. Tapos parang nag 0.70. And then this third po, unbelievable po siya. Yes, ito po yung aking resibo. Ito po yung aking resibo ng pag-purchase po or cash advance po. Yun kasi yung tawag doon sa installment. Ayan, may installment card na kasama. So, parang cash advance ang tawag na purchase ka kasi after nito, ika-cash out yun siya ng BDO tapos i-deposit sa, sa account. I-deposit siya doon, gagawa ng deposit slip, parang transfer, ika-cash out nila tapos i-deposit doon sa account ko. So ito yung aking resibo. So unbelievable, hindi ko sure kung, pero parang may nabanggit si sir na parang sa ibang sa ibang system or ibang unit yata ng ng BDO siya. Kasi itong aking installment, ayan, installment sale. Ayan, card type po ay Mastercard. Ayun, sa mga nagtatanong kung anong BDO, Unicard, Mastercard or Unibank, ganun-ganon. So, this is Mastercard po. Ayan, Mastercard. Ayan. So, ang aking interest rate po, ito po ang amount 700,000. Pinutupi ko kasi may information na 700,000. Ang interest rate po niyan ay ito po 0.046168. Ayan. 0.46. Actually, nung November, nung unang asikaso ko nito, parang 0.45. Siguro nag-change na naman kaya 0.46. So, yun po pabago-bago po yata yung kanilang interest rate. Depende siguro sa offer. Kasi sabi sa akin before, yung 0.45 yung inoperan pa nila ako, which is last year na hindi ko pa kailangan. 2022, nung hindi ko pa kailangan, lowest na daw yun na offer na interest rate ni BDO, yung 0.45. Pero na-avail ko siya 2023 ko in-apply, nagkaroon ng mga problema dahil sa address, business address. 2024 na-avail, pumasok sa account 0.46. So, paiba-iba po talaga yung interest rate na binibigay ni BDO siguro. Depende siguro sa account or depende sa buwan. Wala po tayong, hindi ko alam. Hindi ko na rin syempre tinanong ang officer na bakit po ang baba. Basta yun ang offer. Mamaya sabihin, ay, ayaw nyo ba? Parang ako pa yung choosy. Ayaw nyo po ba ng mababa? At ayun. So, card type Mastercard. Ayan July 1, 2024 ko ito na na kuha. Cash avail ang nakalagay dito. Cash avail. Ayan, cash avail siya. So, parang total installment amount ay 775,000. Bakit nga ba may pa ito? Bakit total in amount 775,622. Ang akin po diyang monthly ay 32,317.60 for 2 years. Kinuha ko lang po siya ng 2 years para medyo mas mabilis kasi kung 12 months, pwede namang 12 months, kaya lang malaki. Pwede rin ninyong
years. Kaya lang, medyo matagal. So, meron tayo isang ka-antrep din dito. Hanapin ko. Ayan na nagtanong kung possible ba kaya daw na siya ay ma-approve kung may bound check. Sa totoo lang po, awa ng Panginoon, since 2015, hindi pa po kami nagkaroon ng bounce check dito sa BDO. Hindi naman sa sinasabing is bastante kami sa pondo. Pero ganito po yung sekreto doon. Once po na mayroon kayong cheque na papasok at kulang sa pondo, ahead of time po, kontakin nyo po yung inyong napag-issuehan ng cheque na ipahold nyo po muna. Sabihin nyo lang na wala pang pondo, kinapos para hindi nila maipasok. Kasi pag hindi po kayo nakapag-communicate sa kanila at talagang due date yan, ipapasok po talaga yan nila. So, ayun. So, hindi po natin alam kung nakaka-apekto yun, pero sa tingin ko po nakaka-apekto po yun. Kasi kapag paulit-ulit po kasi yan nangyari, kagaya sa aking kamag-anak, pamangkin ko, na paulit-ulit siyang natatalbugan ng cheque. So, naku-close yung account niya. So, nakadalawang bangko siya. Sa pangatlo, hindi na siya pina-open. So, ayun, maging maingat na lang po tayo sa mga cheque na ini-issue po natin. Basta, ganun lang po. Ako palagi naman po din ako nakikiusap sa mga supplier kapag kulang sa pondo na humihingi ako ng palugit. Halimbawa, 1 more week, ganun, kasi kinulang talaga ang pondo para lang wag magka-record ng hindi maganda yung ating mga checking account kasi napaka-importante po na meron tayong checking account. So, mabanggit ko na rin kasi may nagtanong din tungkol sa DTI loan kasi nakapag-loan din po ako sa DTI way back 2016. So, 500,000 yung niloan ko doon. Parang nasa 2 years din yun, 24. Nasa 24,000 yung aking monthly doon. So, ayun, ingatan po natin kasi checking account po doon ay kailangan nila. Kailangan ni DTI ng checking account kasi i-issuehan yun doon. Hindi ko sure ngayon na 2024 kasi ang tagal-tagal na. Pero after kong mag-loan, ayun, hinihikayat, naman ako inoferan ulit ng DTI ni Sir kasi syempre, na rin, kumbaga tested na nila yung account na okay naman sa pagbabayad. Kaya lang, that time, na-opera na rin ako ng BDO, kaya doon na lang ako sa BDO nagtuloy kasi mabilis talaga siya, medyo matagal sa DTI. Hindi ko sure ngayon kasi may mga online na daw para doon sa mga nagtatanong kung paano at kung pwede bang online or kung pwede bang, ano ba tawag dito, kung saang office pumunta. May suggest ko po sa inyo, pwede po kayong tumawag sa hotline ng DTI or any branch po ng DTI sa inyong lugar, sa inyong city. Ayan, personal po kayong inquire doon kung paano maka-apply ng loan. Kung sinabi nila doon na online, edi at least alam nyo kung ano ang gagawin sa online. Hindi yung magsasubmit kayo online, tapos ang tagal-tagal pa naman yan, di ba nila mag-reply kung ano yung kulang mo, kung ano yung kailangan mo, ano yung mga additional documents. At least, kung nandoon kayo personal, makukuha nyo na kaagad yung mga information na kailangan nyo at hindi kayo naghihintay hanggang sa humaba yung inyong oras na pag-a-apply. So, related po kasi yan doon nagtatanong kung saan daw na branch ng DTI mag-apply ng loan. So, mag-inquire po kayo. Pumunta po kayo dyan sa inyong lugar. Pumunta po kayo sa inyong DTI office, sa inyong munisipyo, sa inyong city. At tanungin nyo po, first-hand information po yung makuha nyo na pinaka-latest 2024 na. Kasi yung sa akin ay way back 2016 pa po yun. At sa experience ko, 8 months on process yung aking doon proseso. So, masyadong matagal. At dito po sa BDO, sa totoo lang, yung first 2 loans ko po ay napakabilis po. As in, one day sinubmit yung mga papel, mga alas 11 na tapos, before nag-close ang bank pagkahapon, pumasok na yung pera sa account ko. This third time is, tumagal lang po siya kasi nga po yung nag-asikaso yung may hawak dati ng account ko na supervisor is nalipat ng branch. Kaya medyo nangangapa yung pumalit at nagkaroon ng problema doon sa mga address po ng aking account. Kaya doon kami natagalan ng natagalan. Tapos yung card ko na ganito, yung una ko, yung mga first 2 loans ay nag-expired na kumbaga. Kaya nag-request na naman ng panibagong card kasi bundle nila, installment card at yung loan nga po. So, ito ay gagamitin ko lang talaga to para sa halimbawa gusto kong mag-renew kasi
pwede kong i-loan again in the next month, or sa halimbawa next month or sa sunod na buwan or next year yung aking remaining na mayroon akong doon, pwede pang ma-loan na 350,000. Kasi napunta sa alok sa akin ng kung i-max out ko daw, i-maximum out ko yung pwede kong i-loan is nasa 990,000. So sabi ko 700 lang muna, and then sabi ni ma'am is meron akong remaining doon na available. Basta't ma-maintain lang yung savings, gross savings sa account na ma-maintain lang is meron akong always available na 350,000 na pwedeng loan. So, yun lang po. Yes, unbelievable. At napakaswerte ko kasi isa ako sa mga na-ofera ni BDO ng ganito kaliit na interest rate monthly. So, ayan. Inquire na lang po kayo sa inyong mga branches. Doon sa mga nagtatanong po kung pwede ba kung wala silang account sa BDO, hindi ko lang po sure. Kasi, ang BPI, nakapag-inquire po ako sa kanila, ang BPI po ay nagpapaloan po kahit na wala kayong sa kanila, wala kayong account, to follow na lang. Kapag na-release na, saka kayo mag-o-open ng account sa kanila. Alright, yun lang po. Thank you very much. See you on my next video. Please hit the like and subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Bye-bye!